ano, Diplomat Hotel? 3 kilometro. 3 kilometro. Paikot mo. Okay. So, magkano pa masahe papunta doon po? Metro. Okay. Ewan ko lang kung naabot isang doon. Parang social pala dito ang Baguio. Kailangan ano ka? Taxi. Tatanaw nga nandito yung pupuntahan niya. Pa? Natatawag. Yung pupuntahan niya. Ayan. Kahit paikot-ikot yung daan, at least makakarating tayo sa pupuntahan. Tayo. Lagpas na yung mga tower na yan. Ang dami palang bahay dyan, kuya. Ay, sakto pa na natakto. Ito dyan yung parang simbahan din. Ang daming. So, itong ano na to? Kasi ang daan. Iikot-ikot lang pala dito. Walang daanan kasi dyan. Okay. Ayun. Pero ano, lahat pala dito guys, no, sa Baguio ay hindi naman lahat ng lalaki yung mga bahay dito. Parang normal lang din. So noon talaga very excited talaga ako na magpunta talaga ng Baguio kasi ito yung pangarap ko talagang lugar na mapupuntahan. So ano, yun nga lang, hindi talaga ako nakaranas na sobrang lamig ngayong panahon na to. Yung nagpa-fog sa sobrang lamig no kuya, pag December at saka February ba? Pagkatulan mo daw. Minsan mapagpil paghapon. Pero pag December dito, sobra po bang lamig? Oo, madam. December, January, February, sobra daw talagang lamig dito, no? Wow. Parang sa tawag sa Bisaya, sagkaon. Kapatid. Yung mga bahay dito. Di dyan pa. Grabe yung mga bahay. Sa tarik na talaga. Dito banda, wala na. Hindi na masyado. Wow, napakaganda talaga. Oh my God. Grabe, ang daming bahay. Oh. Kuya, eto po bayad. So, ayan na nga, bababa tayong... Saan? Dito po, kuya. Taxi. Ayan. Wow. So, dito na nga tayo, guys, no? Sa Diplomat Hotel. Oh my God. Mag-inquire. Ayun. Doon. So dito nga magtatanong muna tayo sa guard bago tayo tumuloy doon. Ay, kung lang. Sige po. Sakit na po, ha? Makapasok po ba sa loob? Ay, hindi po pwede. Saan lang po ba? Pwede. Paikot. Iikot lang. Saro. Saan siya rin, ma'am? So hindi tayo makahanap ngayon ng kababalaghan. Hindi niyo po alam kung kailan po pwede pasukan? Opo, walang po exact date eh. Pero, nag-allow naman po sila magpapasok. Kaya lang, kailangan po mag-secure ng permit sa city. Makukuha pa pala ng permit. Opo, kasi may waiver po dun, ma'am, na if ever may mangyari sa isa loob. Okay. So guys, hindi nga tayo pwedeng pumasok sa loob. Kailangan pa ng permit. So yun, mag-ikot-ikot na lang tayo sa palengke. Thank you po, ma'am. So dito lang tayo. Yung iniiwasan din nila kung baka mayroong mangyari kung papasok sa loob, baka kung anong may mangyari. Kaya kailangan muna ng permit sa sa City Hall para bago makapasok. Siyempre para din yun sa mga kabutihan dito sa pumupunta, no. Parang So ito yung nakikita ko sa mga vlogs, guys, no. Ayan yung mga mga bintana. Ayan. So hanggang silip lang talaga tayo dito ngayon. Guys,
Ay. So hanggang silip. Ay, oo. Kasi nga siya, ano na. Pakita mo sa loob. Kawawa naman. Parang ano. No? Parang nakakalungkot isipin ang mga anong nangyari dito sa noon, yung mga tao dito, yung mga madre, mga pare, kung anong mga nangyari sa kanila na pinahirapan sila, no? So makikita talaga natin doon sobra ng luma-luma, kaya hindi pala pwede na mag-akyat-akyat talagang pinagbawal. Ito. So, ito naman din dito. Ito dito na side, guys, no? Dito yung tinatambak nila yung mga gamit ng pang-Pasko. Ang kapal pala talaga ng ano. Talagang solid na solid ang pagkagawa nito. Tayo, oh. Talagang tanambak-tambak na dito. So, ito yung pangarap ko na lugar na pupuntahan ko. So, sayang talaga. Dito maraming mga tao. Pero wala naman akong naramdaman. Sabi nila, sabi nakikita ko sa vlogs, guys, no, na ano, kahit dito sa labas na mag-ikot-ikot, na mabigat yung pakiramdam nila. Pero ngayon, wala akong naramdaman. Siguro takot yun sa akin yung mga ano, mga multo dito. Black na madre. So, wala naman tayong naramdaman. Siguro, ano, muni-muni lang siguro nila yon. Eto sila, pauwi na sila. So, tayo namang papalit, no? Ito. So, pakita natin. Ito yung mga CR dati. Yan. So, yung talaga, hindi tayo makapasok. Ano ba yan? Ito yung CR dati na okay pa itong ano na to. Oh. Hala. Ito pakita. Ano kaya yan? Ipakita. May nakita ko ditong ano, maliit na taguan siguro to. Ano kaya to dito, no? Eto, guys, oh. Ana, ipalusot mo nga dito yung camera. Ayan, eto maliit. Baka taguan yan dati. Or hindi naman natin masabi na ano, na CR. Kasi ano, ay, malamig sa loob. Ay, gising na kayo. Sayang naman na hindi kami makapasok dyan sa loob. Sayang. Ay, ito. Halika. Ano kaya to, no? Ano kaya mga tinatambak to? Ala. May mga tinatambak dito no, na ano, parang mga tila. Ito, pakita natin. Ito, pakita mo sa camera. Ito. Hindi ko alam kung gamit ba to noon or mga tila siya nakatambak. Tila siyang nakatambak, guys. Oh, wala naman akong naramdaman. Hindi naman nakakatakot. Dito tayo, lipat-lipat. Mas maganda yung ano, dito din, oh. May CR din. Ito yung CR. Marami palang CR dito. Talagang as in talagang lumang-luma na talaga to. Oh, para baka babagsak mo yun. No? Talagang wala tayo. So hanggang tingin lang tayo. Ito din. Mamukiki na lang tayo dito ba? Ala, ipakita mo dito. Ayan, may CR. Ito yung CR, guys. Ito yung CR. Aray ko. Ito yung CR dati. Ayan. Ayan yung mga CR. Oh, diba? Tapos, aray ko, ang daming ayun, oh, sa taas. Ayan, lumang-luma na talaga siya. Ito pang kabilang CR. Anday. Ayan. Apa ito? Ayan, CR din siya. Ayan lang, hindi ko nadala yung tripod.
Ayan yung CR. Aray ko. So, hindi ko nadala yung tripod na mga ba. Naiwan doon sa ano. Yan. Wala naman. Wala ning kahit isa talaga, wala akong naramdaman dito na nagpapakita. So, yung mga nag-vlogs dito ay siguro dagdag na lang nila yon. So, ito. Oh. Dito nila tinatambak muna ang gamit sa pang-decorate ng pang-Pasko. Ayan oh. Oh. Dito. Uy, dito malamig ang hangin, guys. Marami siyang mga kagamitang mga kahoy na ano, yun oh, maraming nakatayo na mga tabla. Ay, talaga naman na nakita nyo guys na talagang lumang-luma na doon. Kaya pala hindi na talaga pwede papasukan, no? Ayan. Nakapadlock siya. Kapadlock. Kinalawang na yung padlock. Tapos dito, sisilip na. So, ayan. Diba? Lumang-luma na talaga. Try ko. Nahirapan. 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 Ito. Ay, parang ito nga, parang babagsak na talaga siya. Ito. So, marami siyang kwarto-kwarto. Ito, CR din yan dito eh. Kasi may may tile sa ano. Ganda-ganda talaga. Kaya talaga, naintindihan na natin na bawal talaga pumasok. Pero dito guys, may salamin pa siya. Dito, tatlong na may salamin. Tapos dito, tabla na lang yung lagay sa bintana. Kasi syempre para hindi mapasukan, no? Ayan. Ito mayroon pang tabing. Sabi nila, mayroon daw silang nakikita, parang pag pumunta dito, para daw may nakikita sila sa sa may bintana, o dito naman may mga biak na siya, malalaki ng biak. Ayan. Kaya parang delikado na rin siya pasukan sa loob. Ito may mga may mga dumidikit. Oh, ito. Bintana. Ay! Wow! Ang ganda, may tiles pa siya. Andun yung fountain na doon daw yun. Ano yung parang fountain na nagpapakita daw yun doon ng bata. Dito guys, oh, lawak-lawak pala dito, oh. Sobrang lawak, tapos may mga ilaw pa yan dyan. Hindi ko alam kung sa gabi ay nag-iilaw pa to. Ay, yun doon may may kwarto doon. Yan. Ay, ano ba yan? Ito. Wow. Ito yung CR. CR na pang lalaki. Ito yung CR na pang lalaki, guys. Ayan. So, yun yung kisame. Natatanggal na, nagbagsakan na yung mga ilaw. Tapos yung kisame. Tapos may mga butas doon. Yun parang sa, agusan sa tubig. Ayan. Tapos dito may, ay, kabayo. Diyos ko, baka mapagalitan tayo. Ano ba yan? Ayan. Hindi, may gripo din dito. Siguro ang mga guardia. Ayan. Ayan, ang CR. Ayan, ang inodoro ng panglalaki. May gripo din. Talaga. Wala naman akong kahit isang dito, walang nagpaparamdam sa akin. Natatakot siguro. Wala ding parang naninilip sa bintana. Sabi nila na mayroon daw, ninilip daw sa bintana. Wala naman. Sus, Ginoo. Oy, dito yung pintuan. Ito yung pintuan, guys. Nakapadlock pa rin. So, ang mga guard lang ang pwedeng pumasok dyan.
yung bintana din hanggang tingin na lang tayo sa loob. Dito guys, malawak din pero biyak-biyak na rin yung sahig. Talaga, lawak-lawak nito. Malawak pala to ang Diplomat Hotel, no? Sobrang lawak din. Ayun doon may anuhan ng kuryente. Ito ang init-init talaga. Dito. Ayan guys, oh. Second floor, mga bintana, bawat palaan. Tapos doon may tiles pa, ano pa talaga yung parang may bulaklak yung tiles doon. Ayan. Talaga guys, bot ng sabi na ay multo dito, wala man. So, nanahimik na siguro sila. Sayang, di ko nadala yung mahabang tripod. Pwede po magtanong. Ay, kuya, yung, di ba sa gabi nagro-robing po kayo dito? Opo. Ano pang nagpaparamdam pa ba dito yung mga multo sa inyo? Ilang araw pa lang kasi ako dito, ma'am. Yung mga kasama ko, silang matagal. Pero hindi ka pa nakarobing dyan sa loob. Kita ko rin sa mga mga vlogs no na marami daw nagpapakita dito tapos may itim daw na madre. Yung mga kasama ko, ang matagal siguro. Yung nakakita. Pero ikaw pag nagrobing ka dyan, halimbawa, mag-isa ka magrobing sa loob, kayanin mo kaya? Eh, kailangan may kasama ka. Sabi ni kuya, guys no, kailangan daw may kasama siya na magrobing sa loob kasi takot, naniniwala ka rin po ba sa mga multo? Hindi naman sa kuwan. Pero nagpapasama lang para kung may makita. Hindi ka matakot. Pero kuya, sa mga nakita natin sa yung balita ni Jessica Soho, so mayroon daw yung itim na madre dyan na sumasalubong pag mayroong pumapasok dyan sa loob. Tulad sa ating mga tao na may sumasalubong daw. Totoo kaya yan kuya? Kasi ito talaga ang pinaka-wish ko talaga na lugar na pupuntahan ko talaga. Pero wala. Hindi ko pa nararanasan. So bago ilang araw ka pa lang dito kuya? Mga 17. 17 araw? 17 days. 17 days? Pero hindi ka pa talaga nakapasok sa loob? Nakapasok na pero sa araw lang. Sa araw? So hindi ka pa na-assign sa gabi na magpasok doon? Parang nilagyan na kasi ng CCTV kaya bawal na sa loob. Pati yung mga guard. Pero kuya, yun ba ay kailan pa kaya na pwedeng pasukan no? Sa loob ng mga turista gaya sa amin na mga gusto naming magpunta papasok? Wala pa kaming idea kung kailan nila matapos yan. Sayang naman. So sabi sa mga nag-vlogs dito, kahit daw dito sa labas, mabigat na yung pakiramdam nila, feeling nila na marami daw sumisilip. Itong mga bintana na to para daw pakiramdam nila na marami daw sumisilip sa kanila. Yun yung mga kwento ng iba na parang may nakatingin daw sa kanila, lalo na doon sa harap. Pero ngayon kuya, parang kanina pa ako nagsilip-silip sa loob, yung dito, sinilip ko na, parang wala man ako naramdaman. Araw kasi saka maraming tao. Baka siguro na sila ang natatakot sa akin. Gano'n naman siguro ko kapangit, no? Hindi na nagpapakita yung yung mga sabi-sabi nilang multo dito, no? So wala talaga tayong naramdaman. So inikot ko na, pinasilip ko na rin yung camera ko dito sa loob. So wala talaga akong naramdaman din. So mas maganda talaga na yung gustong-gusto ko na may naramdaman, may magpapakita para masubukan ko yung aking katapangan. so yun nga guys no. Pero kuya, may parang may bata daw dito na nagpapakita diyan sa parang fountain ba yan? Dito sa may fountain. Mayroon daw talaga diyan. Oh. Sayang talaga no. Kulang. So, okay, maraming salamat kuya sa pagbigay mo ng oras sa akin, no? Thank you. So, ayan nga guys, no? Sabi ni kuya na hindi pa siya nakarobing dyan sa loob, no? Sa 17 days pa siya dito, pero sa araw pwede siyang mag-ikot-ikot, pero paggabi sa loob ay hindi siya nakapasok. So, sasabihin ko tumingin kayo sa akin. Tumingin kayo sa akin ba? Siguro natatakot siguro sa akin yung mga multo dito. Natawa tuloy sila sa ma'am. Ito dito talaga na sobra-sobra na talagang kalumaan dito guys, no? Yan, parang gusto ko talagang pumasok na gusto kong makakita talaga ng multo. Yung sinasabi nila dito na itim na madre na pag may pumupunta daw dito ay sumasalubong daw yung madre. Tapos may father daw dito na sabi ni sidekick ba yun na naglalakad daw yung father na pugot ang ulo. Tapos binitbit daw yung ulo na hindi sa kanya. Siguro yan yung mga CR dito.
Ito yung gustong-gusto ko na mayroong manglili sa akin, yung pag Tagalog, sa Bisaya ba, manlili. Wala may manglili dito. Ayan. Oh, tapos sabi pa na pag umakyat dito man na mabigat yung balikat nila. Na para daw sumasakay din sa kanila yung multo. Wala man. Ngayon, wala man musakay sa akin. Dito. Na kayo, nandito na ako. Sumilip na kayo. Pagkakataon na ninyo. Wala talagang manilip dito sa akin. Oh, miski magtalon-talon, ha? Hay, wala. Dito din may mga garden. May mga garden dito. So siguro nung araw no kapanahonan pa noon nila no, napakaganda itong Diplomat Hotel kay talaga namang malaki siya. So maraming mga bintana. So guys, samahan ninyo ako na iikutin natin ang loob ng Diplomat Hotel. Ito na po yung nasa loob guys, no? Ito, pagpasok natin, ito yung makikita natin. Dito natin ramdam kung paano sila pinahirapan, si mother, si father, at iba pang mga tao ditong naka-stay. Ayan, so makikita natin dito ang loob na kahit ganito na, napakaganda pa rin sa ating paningin. Ito ang akit sa paningin ko na ang gandang-ganda pa rin guys, ang lawak pa rin. So ito nga yung fountain, sabi nila ay dyan daw nagpapakita ang batang babae na may sugat sa mukha at saka sa braso. Ayan, so talaga namang kung pagmasdan natin guys, na sobrang lungkot lang guys talaga sa aking paningin na ganito ang nangyari noon, no? Ayan. So makikita natin na maraming mga kwarto-kwarto dyan, pero talagang may kalumaan dito yung hagdan, no, paakyat din sa second floor. Ayan, mataas. Siguro nung kapanahonan nila, super ganda to. Ito na yung mga kwarto-kwarto dito. Ayan. So matatanaw din pala natin galing sa tuktok, matatanaw din natin ang fountain. So ayan yung nasa baba. Pag galing ka sa taas, yan yung makikita natin sa baba. So patuloy pa nga tayo mag-ikot guys, no, para maikot natin lahat ang mga kwarto-kwarto dito sa Diplomat Hotel na habang nag-iikot tayo guys, no, parang tumutulo talaga ang luha ko dito kasi parang sobrang lungkot talaga na nararamdaman ko ngayon. Ayan, paakyat na naman tayo ng hagdan para makita nyo ang hindi pa nakapanood. Sana maintindihan nyo yung itong vlogs na to. Sana mag-enjoy din kayo sa kapapanood ng aking mga vlogs. Dito pala guys, no, sa Diplomat Hotel ay wala na tayong makikita ng kahit isang kagamitan kasi sabi nung caretaker ay noon talaga nakatiwangwang dito, walang mga security guard, kaya lahat ng mga gamit dito ay ninakaw, wala nang natira ng kahit isa man lang. So laki talagang nakapanghinayang talaga. Ito pala ang cross. Ito na yung pinakatuktok talaga guys. Ayan, makikita ninyo na ang mga pader ay mga luma na rin. Ayan, kulay itim na siya. Oh, di ba ang ganda-ganda talaga ng view? Yan, makikita natin diyan pababa. Ang ganda-ganda ng view talaga. Sana naman talagang hindi to mawawala ang Diplomat Hotel.
Kaya guys no, ang mga nagparamdam ditong mga kaluluwa, ibig sabihin ay hindi pa nila tanggap na ang nangyari sa kanila noong buhay na talaga namang pinahirapan sila ng mga sundalong Hapon. Ito palang mga pinapakita ko guys no, ayan yung mga kwarto-kwarto nila, tapos bawat kwarto ay may mga CR, may mga bathtub din yan noong araw, pero sa panahon ngayon ay wala na nga tayong nakikitang mga gamit no. Ayan, sundan lang ninyo yon kung saan pupunta ang kamera kasi para naman makikita ninyo kahit paano ay sa videong ito ay makapasyal na rin kayo sa Diplomat Hotel. Sa aking pag-ikot-ikot dito sa loob ng Diplomat Hotel guys, ning kahit isang kaluluwa ay hindi talaga nagparamdam sa akin. Gustong-gusto nga sana na salubungin ako dito ni mother at saka ni father at saka yung bata. So hindi ko talaga sila nakikita. Siguro natatakot siguro sa aking mukha no. Yan, sana makasalubong ko man sila. Wala talaga, hindi nagpakita sa akin. Yan, kahit saan no, sulok ng mga kwarto-kwarto, hindi talaga sila nagpakita sa akin. So okay lang din. Dito daw yung nagpapakita yung bata guys na na multo, pero wala man akong nakita guys. So ayan nga guys no. So nandito nga si ate, tatanungin natin sa tungkol dito sa Diplomat Hotel kung ano ditong mga kababalaghan. Si ate na, ilang taon na po ba kayo ditong nagmi-maintenance sa Diplomat Hotel? Bali, more or less 10 years kasi 2005 hanggang 2011 dito ako. Then na-reshuffle pero bumalik uli ako ngayong 2021. Dito po ba sa Diplomat Hotel, ano po ba dito ang imong maintenance, yung dito lang sa mga garden or mismong din doon sa may loob ng hotel? Sa loob ng hotel, lahat dito hanggang lahat ng sakop nito, garden at saka building. So, yun nga, may mga napanood nga ako na dito daw sa loob ng Diplomat Hotel, mayroon daw napapakita na itim na madre. Tapos, anong totoo yan? Mayroon ba talaga? Wala naman akong nakita mula nung nagtrabaho ako, pero
Yung iba na bukas nga ang third eye nila, sabi nila meron. May nakikita sila. Pero ako, wala. So doon sa may fountain te, naniniwala ka ba din na yung may bata doon na babae na yun din daw ay nagpaparamdam din pag mayroong dumadalaw dito sa Diplomat Hotel? Ano ba ang katotohanan? Kasi ikaw dito ang matagal na nagme-maintenance, naglilinis sa taas ng hotel. So ako siyempre ito yung pangarap ko na mapuntahan. So yun nga, hindi nga tayo pwedeng magpasok doon sa loob kasi bawal nga. So si ate pwede naman siya maglinis doon. So ito talaga guys ang tinatanong ko kay ate kung ano ang katuturan. So yun ba, na-encounter mo ba yung bata talaga? Yung bata, hindi mismo ako ang naka-encounter, pero may bisita kami na may bata rin na nung pinapasok namin, kasi dati doon kami sa loob ng building noon, kasi pwede pa. Ngayon ayaw pumasok, parang may kalaro siya sa labas. Pero sabi na ng tatay, pasok ka dito, sabi niya. Tapos sabi ng bata, hindi, maglaro pa kami, sabi niya. Kaya hindi lang siya ang nagsabi, mayroon din iba na nakakakita na may bata. Kaya ganun. Ako, wala naman, pero one time na nagfag nga dito. Pag magfag kasi dito, parang yung flooring, malinis na yan. Pero pag may maglalakad nga, makikita mo yung footprints ng tao, nagmamarka. Oo. Kaya sabi ng kasama ko, tingnan mo, parang may ano ng bata, sabi niya. Kaya ako, ay oo nga, sabi ko. Pero wala naman kaming kasamang bata noon. Kaya posible or mayroon. Tapos, ano yung sabi ng sidekick dito yung sa palabas ni Jessica Soho na may father daw dyan na pinugutan ng ulo tapos naglalakad daw na bit-bit ang hindi kanyang ulo. Yun yung parang sa kapapanood ko, parang nakakaramdam ako ng takot. Sabi ko talagang pupuntahan ko dyan na gusto ko ring maramdaman na talagang kung totoong nagbibit-bit si father na hindi kanyang ulo. So siguro ate sa mga na ano mo sa kakalinis-linis mo dito sa Tagalan, siguro hindi mo yata na-encounter din yun, no? Hindi, pero yung anak ng caretaker dati, pero namatay na, sabi niya, siya ang sabi sa amin, nag-istorya na yung pare, pero hindi yan bit-bit yung ulo. Pugot na pare nga talaga na nakikita nila na nagro-rosaryo, umiikot dito. Umiikot dito yun, pero nag-ano siya. Pero wala kang makitang ulo. Wala. Ganon. So, yun kahit nga dito siguro dito sa aming inuupuan ni ate kung matatanaw yung hotel talaga doon sa harapan namin, parang ramdam din natin kung paano sila pinahirapan noong kapanahonan ng Hapon, no, Tino? Oo. So, yun nga guys, no, na si ate nga ditong siyempre siya matagal. So, sila ang napagtanungan ko na kung gaano ba katotoo. So, yun nga sa akin, wala sigurong nagpapakita. Ayun, wala naman akong naramdaman na medyo mabigat. Pero yung doon banda kanina, parang na talaga, ako, inubo talaga ako, parang nag-iba yung boses ko. Pero wala. Sabi nila na parang pag pumunta dito sila na parang may sumasakay daw dito na mga mabibigat dito sa kanilang balikat. May sumalubong, ganun. Sa Kaya akin, maramdaman mo na parang, oo. pero sa akin talagang wala. Siguro hindi nila ako type na. Hindi nila ako type. So ayan nga guys, no, sa ating mga viewers, so narating ko na nga dito ang Diplomat Hotel. So wala talaga akong naramdaman. Sabi-sabi nila na mayroong pakiramdam nila na maraming taong naninilip. Yung mga sinaunang tao na pinahirapan dito na naninilip daw sa kanila. So ngayon na, magtalon-talon pa nga ako na gusto kong makakita. Oy, bumaba na kayo dito. Hindi, wala naman talaga. So siguro mayroon na talagang ibang mga vloggers or may mga tao na sobra-sobra na sigurong Exaggerated. oo, siguro pinapasobrahan nila ng kwento. So, mas maganda talaga magsasabi tayo ng totoo para naman na malalaman sa ibang tao na hindi naman talaga nakakatakot yung Diplomat Hotel, di ba? Hindi naman. So, dito naabutan ka ng gabi dito, ate? Hanggang ito 5 po lang kami. So, saan po kayo dito nakatira? Dito lang? Yan ang quarters namin ngayon. Dati doon sa loob. So, diyan kayo natutulog? Hindi. Kala ko Ito dyan. 5 lang. Kala ko dyan. Hanggang
Alas 8 hanggang alas 5 kami dyan. So yun nga guys, sa aking mga viewers, sa aking mga subscribers, sana palagi nyong suportahan ang aking mga vlogs, kung saan man ako nakarating, sana nandyan pa rin kayo palagi na nakasuporta sa akin. So yun nga, marami pa tayong iikutin nga dito sa Baguio, na yung may mga kababalaghan, yung gusto ko talaga, gusto ko talagang maka-encounter talaga ako yung magpapakita sa akin, pero wala talaga. Pa-open mo yung third eye mo. Saan po ba nila Ewan, kung pwede raw, sabi niyang pero sabi naman ng isang open ang third eye niya, ayaw ko, gusto ko ngang ipatanggal ito, ipa-close, kasi mahirapan ka din, sabi niya. Kasi yung ayaw mong makita, nagpapakita. Ay, Wala siyang wag na lang guys, baka yan lang ang ikamatay ko. Siyempre, kung sabi niya, ay, gusto ko, ayaw kong tingnan, sabi niya. Kaya sabi ko, ay, mahirap din pala pag Oo. open ang third eye. So ate, daghang salamat. Makaintindi ka ng Bisaya? Hindi po. Tagalog Oo. lang po. Sabi ko sa iyo na daghang salamat, marami pong salamat sa inyo sa pagbigay mo sa akin ng oras. Ay, thank you ng marami Sige. po ate. Okay, Thank you. sige. Thank you.